Hi guys! For today's miniserye ay atin nang i-prepare ang kabuhukan ni Matiti, meaning magpapagupit na siya. Nga pala ay ayaw na ayaw niyang magpagupit dahil takot na takot siya sa mga razor or kaya gunting. Last year, sinabihan ko si Mikal na mag-order kami ng appointment sa ibang barbershop kasi nga diba kung naalala niyo si Marlena lagi yung nagugupit kay Matt tapos ayaw niya sa kanya. And finally, nung nagpagupit kami, first time guys, nakapagupit talaga si Matt na hindi umiiyak. This time, dahil malapit na yung ating flight going to Philippines, kaya i-prepare na natin ang kabuhukan ni Matt. Kaya pa nga dito sa amin, of course, as always, kaming tatlo yung unang laging nagigising. Nandito pala sa amin si Alex, but you know guys, at night, matagal silang natutulog ni Tata dalawa. Pagkatapos nga namin kumain ng breakfast, umakyat na kami kasi nga si Lily, yung kanyang damit, as in, para siyang nag-shower na doon sa baba. Time na pinapainom ko siya ng tubig, ganun talaga yung ginagawa niya, sinashower niya. Ngayon, magbabatab silang dalawa, ni Kuya Matt at saka ni Lily. Of course, si Lily muna yung iuuna ko, si Matiti mamaya na yan kasi napaka-hyper niya. Ano ba guys, na-excited na yan si Matiti lumipad papuntang Pilipinas. Parang kada adlaw na lang, araw-araw niya na lang akong tinatanong kung ready na ba ako going to Philippines. Of course, dahil Filipino ako. Guys, hindi pa ako naka-prepare. Siguro last minute na ako mag-prepare at kami dalawa ni Tata ay magsumbagay na po me. Oh guys, last minute kasi lagi akong na-stress. Kasalanan ko rin naman kasi hindi ako nag-prepare ng maaga. Eh, pag malayo-layo pa yung aming flight, sinasabi ko sa aking utak na okay lang yan, kaya ko yan. Pero my goodness, hindi guys, kami lagi ay nalilit sa aming taxi. This time, I will try my best na hindi kami magsasabunutan. Joke lang. Uy, kailangan ko mag-prepare 3 days ahead, no? Ako na nga to si Lily sa kanyang bathtub dahil si Matiti niya naman yung aking pinuli. I mean, replace. Iwan ko anong tawag niyan. Uy, after that, sabi ko kay Tata na bantayan mo si Lily kasi kailangan kong kumuha ng iyong coffee para musiga imong mata, Jong. Kahit binantayan niya si Lily, guys, nakakaidli pa rin siya. Pero Lily knows what to do na baya, no? Kasi magwa 1-year-old na siya. At gumising na siya at una niyang kinisan yung kaniyang coffee. Ganun yan siya everyday. Kiss talaga niya yan yung kaniyang coffee glass. Tapos diretso na yan siya sa kaniyang lungga at lalabas na siya after 1 hour. Alam niyo na. Kaya din kasi yung aming appointment today kaya maaga kaming nag-prepare ng mga bata kasi si Tata after niyang lumabas niyan, ewan ko kung the same ba tayo lahat, no? But tayo na may lakad kami. Paglabas talaga ni Tata, sabi niya na siya, let's go. Everybody will go to the car na. Ganun lang yun siya agad guys, kaya kailangan kong mag-prepare ahead of time. Dahil walang magbabantay kay Inda yun, iniwan ko muna siya sa kanyang crib dahil kailangan kong mag-prepare ng gamit ni Matiti kasi nasa bathtub pa siya. And of course, kailangan ko rin i-prepare yung aking sarili, yung aking damit. Pero si Lily guys, tingnan niyo yung mukha niya. Para na siyang gusto niya nang tumiwalag sa grupo. Bitaw, gusto niya nang umiyak kasi hindi niya na ako nakikita. Ganyan yan siya lagi. Cry man ka? Cry man ka? Cry man ka? Ano talaga akong karapatang umalis sa kanyang harapan. Kailangan na sa kanya ako lagi kasi pag wala, ganyan na talaga yung kanyang reaction everyday. Naplano na nga ako guys, pagdating sa Pilipinas, puhon-puhon. Ay, kailangan ko na siyang itiwalag sa aking judo. Ngay mas-successful para meron din akong like for example, may gagawin ako, hindi ako magdali-dali uwi ba? Na last time, gitry ko lagyan yung aking dudo ng luya at saka bawang. Sinry ko rin yung lemon pero hindi talaga tumalab, like dumudo lang siya tapos na-shock siya dahil meron siyang flavor din. After that, nagdudo pa rin siya ulit. Hopefully, pag nasa Pilipinas ako, sabi nga nila ay marami silang nilalagay like yung aking mga kapatid dahil marami silang junakis. Ang problema sa kanila yung tinatawag nila na lutas guys ba na kailangan ng itiwalag sa kaniyang dudo. Magpapatulong ako sa kanila dahil sila ang expert. Harap din kasi dito sa Poland na ako ang maglulutas kasi nga naaawa ako kay Lily agad-agad. Kasi Lily, napakagahi niya kasi kahit 3 hours na siyang hindi nakadudo, naghihintay pa rin siya
kung kailan ko siya paduduin. Tapos kung ang binihisan si Matiti ay gusto niya daw magbasa-basa kami ng book. Of course guys, sabi niya gusto niya daw matulog pagkatapos naligo. Dahil nga naghihintay na lang din kami kay Tata at saka kay Alex, naghihintay na lang kami ng oras para umalis. Uto na talaga ako guys kasi ayoko magkarakara on the last minute. Inom ko nga muna si Matiti ng kanyang milk and then after nito si Lily na naman yung aking ipe-prepare para hindi kami mag-time sa mall mamaya, no? Kasi gusto ko lang maglakad-lakad doon. Ayokong mag-time doon kay Lily na magjujo siya. Tanong ko nga si Tata kung anong plano niya ngayon kasi nandyan pa siya sa CR kaya lumabas na siya guys at pinuntahan niya si Alex. Si Alex pagising niya computer agad inatupag. Hindi man lang siya nakaka-feel na gutom. Tapos mas gusto ko na si Tata yung magbibigay sa kanya ng pagkain dahil nga napaka mapili niya sa pagkain. Masana ni Matiti sumama kay Tata kaya lang ayaw niyang pasamahin. At sa room ni Alex kasi nga si Matt ay gumagawa ng tsunami waves doon. Yung si Matt guys, pag pumunta doon sa room ni Alex, lahat ng mga gamit, mga books and anything na nandoon ay nagsisiliparan. Wala talagang araw na hindi makalat. Everyday makalat pag nandito si Matt. Ko na lang kayo kung magbago si Matt. Bitaw, I think, iwan ko anong age yung baby na magbabago, like hindi na kumakalat ba. Tapos ganyang binigyan si Alex ng pagkain, nagprepare na din siya sa kanyang sarili. Pero kung nga si Tata, oh my goodness, my husband is Adonis. Pero Adonis na buntis kasi napakalaki yung chan. After 10 minutes ay bumaba na kami kasi ay ready to go na kami guys. Malapit na talaga yung aming appointment at saka bawal kaming malate. Of course, kasama namin si Kuya Alex ngayon dahil hindi pwedeng maiwan yung bata sa bahay. Alex ay 11 anyos na siya guys pero hindi siya pwedeng maiwan-iwan sa bahay kasi kung iiwan mo mag-isa yung kids nyo sa bahay nyo ay pupusilin. Panang, unsa to gana, oy, mapriso ka ba? Mapriso ka! Pansin ko talaga to si Tata guys, pag sinasabihan ko siya na i-record niya ako ay para siyang hubog. I mean, lasing ba kung mag-record? Anyway, nandito na nga pala kami last time na barbershop na pinuntahan namin. Here's the look of Matiti na hindi pa nagupitan. Kaya nga ako dahil hindi naman siya nagbago guys, ganun pa rin. Like, oh, tingnan nyo naman yan, nag-smile pa. Kung nagpapagupit siya kasi nga nakikita niya din yung ibang bata ay ginugupitan din. Gaya doon sa barbershop ni Marlina na isa lang siya ba tapos walang ibang kasama na ginugupitan. Siguro natatakot si Matt kasi hindi alam yung gagawin sa kanya ba, hindi niya alam. Tapos wala siyang ibang bata na nakikita na ginagupitan gaya niya. Anyway, ang importante ay gustong-gusto niya na ngayon magpagupit kasi sinasabi ko sa kanya na Superman haircut. Yun naman na Marvel lover to si Matiti ngayon. Ayun guys ay hindi ko na siya pinapanood ng mga Marvel. Wala na siyang cellphone. Hingiban ko si Matiti guys. Sabi ko nga sa kay Mihaw na kailangan niyang maglaro kay Lily hindi sa cellphone. Nga, ang bata pa niya tapos marunong nang mag-games. Uy, ang mga bata talaga ngayon, napakaagang mag-cellphone at marunong na, marami nang nalalaman. Hindi naman lahat, no? Kaya nga si Matiti ay kailangan ko na siyang i-stop sa kanyang mga, alam nyo na, minsan kasi tayo na mga magulang, kung gusto natin na hindi mag-ingay yung anak natin, binibigyan lang natin agad ng gadgets, but I think I need to change that in my own way. Try my best guys, especially papunta kami sa Pilipinas. Gusto ko na wala siyang cellphone doon. Gusto ko na magipag-banding siya sa kanyang mga cousins. Of course, mag-enjoy, no? Kailangan walang cellphone. Tingnan natin kung hanggang kailan kaya ko na hindi ko ibigay ang cellphone sa kanya. Sabi ko nga sa kanya na kailangan niyang magkayod kalabaw para makabili siya ng cellphone. Huwag ko na nga rin to si Tata dahil si Pani ay hindi siya marunong mag-English. Kaya si Tata na yung mismo yung pinakausap ko sa kanya. Then pagkatapos ay ito na daw yung resulta guys sa mala Superman na gupit ni Matiti. Naman siya Superman tingnan, but ang importante shofu. Sana all. Hello handsome. Dahil wala na ako mga bibilhin dito sa mall dahil nabili ko na lahat online kaya doon na lang kami umakyat sa taas. Main kami nitong Popeye. Grabe guys, ang sarap-sarap nito. Mas masarap pa siya sa KFC para sa akin ha.